Kabanata 3421 hanggang Kabanata 3430. Kabanata 3421. Tumingin si Hansen at Demon Alpha sa isa't isa. Walang nakunang umatake muna. Hindi ko may paniwala na ikaw ang unang kalaban ko, malungkot na bungad ni Demon Alpha, na may itim na belo sa mukha habang malamig na huminga. Noong araw, may 8 general ang Ancient Devil. Isa ka ba sa kanila? Tanong ni Hansen habang nakatingin kay Demon Alpha. Opo. Ang pangalan ko ay Ozure. Isa ako sa 8 general na nasa ilalim ng utos ni Ancient Devil, mabilis na inamin ni Demon Alpha. Wala siyang balak na itago ang anumang bagay. Kung ikaw nga si Ozure, may gusto akong itanong. Noon, pinatay ng 8 general at ni Ancient Devil ang isang nasugatang Diyos. Maaari mo bang linawin kung anong uri ng nilalang iyon? Sasabihin mo ba sa akin? Matagal nang iniisip ni Hansen ito. Talagang gusto niyang malaman ang sagot, ngunit hindi rin alam ni Ancient Devil, na siyang nag-summon ng Diyos, kung anong uri ng Diyos ang natapos niyang tawagin. Ang pag-summon ay umano'y isang aksidente na nauwi sa pagtawag ng isang nilalang na hindi dapat niya. Aksidenteng napatawag niya ang isang nasugatang Diyos. Sinabi mo na nasugatang Diyos iyon, pero tinatanong mo pa rin ako kung anong uri ng nilalang ito, malamig na wika ni Demon Alpha. Bakit mo pa rin ako tinatanong? Nagulat si Hansen. Ibig mo bang sabihin, pinatay ninyo ang isang God Spirit? Maliban sa God Spirits, anong uri ng lahi ang magkakaroon ng lakas ng loob na tawagin ang sarili nilang Diyos? Tumingin si Demon Alpha kay Hansen ng may paghamak. Nanahimik si Hansen. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ang level ng God Spirit? Ano ang kanyang titulo? Kung matatalo mo ako sa laban, sasabihin ko sa iyo, malamig na sagot ni Demon Alpha, na may napakalamig na titig. Itinaas niya ang kamay, na naging kutsilyo, at sinabog patungo kay Hansen. Hindi nagmukhang may lakas ang kanyang atake. Para lang itong walang patutunguhang hiwa. Nag-react ang katawan ni Hansen. Kumiling ang kanyang mga mata. Nakita niya ang pinakapangunahing istruktura ng universo at umiikot na cogwheels ng cause power. Nang nag-evolve ang kanyang katawan, hindi na niya magamit ang Dangshan Sutra. Hindi na niya makitang umiikot ang cogwheels ng universo. Ngayon, malinaw niyang nakikita ang mga ito parang kristal. Ngunit iba ang paraan ng kanyang paningin ngayon kumpara dati. Noon, ang Dangshan Aura ang nagpapalinaw sa kanyang paningin. Ngayon, para bang ang anumang kanyang nakikita ay nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng mga cogwheels ng universo. Lahat ito ay nasa kanyang mga mata. Ibinuko ni Hansen ang kanyang mga kamay. Huminto ang umiikot na cause universal cogwheel sa kanya. Dahil wala ng koneksyon sa cause power, hindi gumana ang Azure Sutra power ni Demon Alpha. Ang random na galaw ni Demon Alpha ay naging totoong galaw, pero walang lakas. Wala itong nalikhang anumang paggalaw. Hindi maintindihan ng mga nanunood kung ano ang kanilang nakikita. Akala nila, winala ni Azure ang kamay niya pero walang nangyari. Para bang nagbibiroan lang siya. Hindi ko inasahan na mayroon kang cause powers, sabi ni Demon Alpha. Tumingin siya kay Hansen ng may pagkabigla, ngunit bahagya lamang. Hindi simpleng cause powers lang ang kanyang taglay. Isang hakbang ang kanyang ginawa, pero hindi lang ito nakadepende sa Azure Sutra. Alam ko ng kaunti, medyo naguluhan si Hansen pagdating kay Azure. Hindi siya umatake. Nakita niyang hindi siya atakihin, kaya nagtanong siya, ang lahi ba ng Shere ay ang iyong mga tagapagmana? Medyo, sagot ni Demon Alpha. Medyo. Ibig mo bang sabihin, hindi sila? Nagulat si Hansen sa sagot. Hindi niya inasahan ang ganitong klaseng sagot. Ang Shere ay nilikha mula sa aking genes. Ginamit sila bilang blueprint, sabi ni Demon Alpha kay Hansen. Pagkatapos ay nagdagdag, sana susuko ka. Malakas ka, pero hindi ka katunggali ni Chinshu. Tiningnan ni Hansen si Demon Alpha at nagtanong, hindi ba ako kalaban ni Chinshu? Ano? Iniisip mo ba na ikaw ang tatalo sa kanya? Hindi ba babasa may tsansa akong patumbahin siya, sabi ni Demon Alpha. Pero ikaw, wala kang pag-asa. Hindi nagalit si Hansen. Nanatili siyang kalmado at nagtanong, sabihin mo sa akin, saan nanggaling ang kumpiyansang iyon mo? Iyan ay hindi mo pakialam, malamig na sagot ni Demon Alpha. Ang kailangan mo lang malaman, sa pagtulong mo sa akin, tinutulungan mo rin ang sarili mo. Tigilan mo ang pag-aaksaya ng aking kapangyarihan, sumuko ka muna, at umatras. Mas marami akong kapangyarihang mapanatili, mas mataas ang tsansa ko na talunin si Chinshu. Nagulat si Hansen sa sinabi ni Demon Alpha. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kumpiyansang iyon. Susuko ka ba o hindi? Malamig na tanong ni Demon Alpha. Maaari akong sumuko pero kailangan mo munang ipakita ang iyong lakas, sabi ni Hansen, nais malaman kung saan nanggaling ang kumpiyansa niya.
Ibig sabihin, kailangan tayong lumaban, nakasimangot na sabi ni Demon Alpha. Siyempre, kailangan tayong lumaban. Kung hindi, paano ko malalaman kung nanlilinlang ka lang? Pagkatapos huminto sandali, sinabi ni Hansen, may tanong ako na gusto kong itanong. Sasagutin mo ba? Nakadepende iyan sa kung ano ang itatanong mo, malamig na tugon ni Demon Alpha. May kilala akong halo ng Shire na eksaktong katulad mo. Kilala mo ba siya? Sabi ni Hansen kay Demon Alpha na may apoy sa mga mata. Hindi ko ba sinabi sa iyo na ang Shire ay lahi batay sa aking genes? Tanong ni Demon Alpha. Ano ang espesyal kung may isa na kamukha ko? Pero eksaktong kamukha mo siya, at siya ay halo ng tao at Shire. Ang ganitong Shire ay bihira, hindi ba? Paliwanag ni Hansen ng matiisin. Halo ng tao at Shire. Nakasimangot si Demon Alpha. Tama ka. Bihira nga, pero walang espesyal. Siguro may gustong magsagawa lang ng eksperimento ang tao o Shire. Nang makita ni Hansen na hindi nagbubulag-bulagan si Demon Alpha, naisip niya, kakaiba. Talagang hindi alam ni Demon Alpha kung sino si Zero. Kung ganoon, saan nanggaling si Zero? Kung hindi ka susuko, kailangan nating lumaban. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras ko, sabi ni Demon Alpha habang winala ang kamay niya patungo kay Hansen at sinubukang hiwain siya. Patuloy na winala ni Demon Alpha ang kanyang mga jade hands. Maraming Azure powers ang sumugod kay Hansen. Kung isa pang nilalang ang tatanggap ng ganitong puwersa, kahit na top-class break world creature ito, hindi nila matatalo ang cos power na hindi pumapalya. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Hansen ang cos universal cogwheel. Hindi tatama sa kanya ang cos power. Lahat ng atake ni Demon Alpha ay magiging walang kabuluhan. Walang silbi ang nakakatakot na Azure power sa harap ni Hansen. Lahat ng elite na nanunood ng laban ay nagtataka. Hindi nila maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Magkahiwalay ng 1,000 talampakan si Hansen at Demon Alpha. Winala ni Demon Alpha ang kamay niya, pero walang nakikitang kapangyarihan. Para bang nag-eehersisyo lang sila. Ano ginagawa ng dalawa? Nagpapanggap ba silang lumalaban? Hindi na matiis ng mga tao sa universo ng mga kaharian. Hindi sila mukhang seryosong nakikipaglaban. Alam ni Demon Alpha na hindi gumagana ang kanyang Azure powers kay Hansen, kaya tumigil siya sa pag-atake. Nakatingin siya kay Hansen gamit ang kanyang itim na mga mata at sinabi, ayoko kang patayin, pero nakaharang ka lang. Kung gagawin ko ang susunod na atake, mamamatay ka. Hindi ka na muling ma-reincarnate. Mas mabuti pang sumuko ka na ngayon. Kabanata 3422. Ay aaral ko ito, hindi gumalaw si Hansen. Kung ipipilit mong maging kaaway ko, huwag mong sisihin ako kung magiging malupit ako, malamig na wika ni Demon Alpha habang nakatingin sa kanya. Para bang patay na siya sa paningin niya. Hindi nagsalita si Hansen. Hindi rin siya mukhang tatakbo o lilipat. Hindi ito dahil ayaw niya. Hindi pa na-trigger ang kanyang katawan ng kapangyarihan ng kalaban. Wala siyang sapat na lakas para patayin si Demon Alpha. Tiningnan ni Demon Alpha si Hansen. Hindi niya itinataas ang kamay. Sa mga mata ni Hansen, ibang-iba ang hitsura ni Demon Alpha. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang lumitaw mula sa lakas ni Demon Alpha. Ang kapangyarihan sa paligid ng kanyang katawan ay kakaiba. Isa itong purong spirit power. Hindi ito break world power na ginagamit niya. Sanay si Hansen sa ganitong uri ng kapangyarihan. Madalas gamitin ng mga god spirit sa Geno Hall ang ganitong kapangyarihan. Hindi si Demon Alpha isang god spirit, pero paano niya nagagamit ang kapangyarihan ng isang god spirit? Kinuha ba niya ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng isang god spirit? Nakasimangot si Hansen habang nakatingin kay Demon Alpha. Isang makapangyarihang god spirit power ang bumuo ng anino ng isang lalaki sa tabi niya. Ang anino ay napakaliwanag at banal na nag-utos ng spirit power. Para bang isang Diyos ang nagpoprotekta at nagtatakip sa katawan ni Demon Alpha. Napakaliwanag ng anino. Tanging mukha ng lalaki ang nakikita ni Hansen. Hindi niya makita ang buong anyo nito. Batay sa mukha nito, iba ito sa mga god spirits na kilala ni Hansen. Napakalakas ng cos power na iyon. Kinuha ni Demon Alpha ang isang god spirit, kaya ito ba ay isang god spirit na may utos ng cos elements? Siguro siya ang gumawa ng Azure Sutra kung ito ay batay sa cos power, lumakas ang pananabik ni Hansen habang pinagmamasdan ang cos power ng anino ng liwanag. Akala ni Hansen ay sapat na ang lakas ni Demon Alpha, pero malinaw na na-underestimate niya ang kakayahan ng Shire Alpha. Ang kanyang spirit power ay malinaw na higit pa kay Moment God. Nasa ibang level siya. Mas malakas ang God Spirit powers niya kaysa kay Moment God. Ano kaya ang level ng God Spirit na iyon? Patuloy na nag-iisip si Hansen. Si Moment God ay pangunahing Diyos ng 12 Annihilation God Spirits.
Hindi siya pinakamalakas, ngunit hindi rin pinakamahina. Isa siya sa iilang Annihilation main gods na kayang makipaglaban. Ngayon, ang God Spirit power ni Demon Alpha ay higit pa sa kaya ni Moment God. Hindi ma-imagine ni Hansen kung anong uri ng God Spirit ang may ganitong kapangyarihan. Ayon sa kaalaman ni Hansen, may isang God Spirit lang na mas malakas kay Moment God, ngunit hindi madaling patayin. Isa itong Reboot class God Spirit. Halos parang ito ay immortal. Hindi pinapansin ng Azure at Ancient Devil mula sa Sanctuaries, kahit sa Geno Universe at Universe of Kingdoms, walang nilalang ang dapat makakain siya. Nakasimangot si Hansen at nag-isip kung hindi ito ang lalaki mula sa Geno Hall, at may malakas na God Spirit power, umiiral ba talaga ang ganitong malakas na God Spirit? Kahit umiiral, paano makakain ng isang napakahinang Azure ang ganitong God Spirit? Wala siyang sagot sa palaisipan na ito. Balot ng God Spirit Light ang katawan ni Azure. Ang God Spirit Light ay nilikha ng cause power. Kahit na hindi alam ng God Spirits ng Geno Hall o ng 33 Skies Leaders kung paano kontrolin ang cause powers, hindi nila makikita ang liwanag na ito, at lalo na ang mga ordinaryong nilalang. Ang cause powers ang pinaka-espesyal na kapangyarihan sa universo. Bihira ang may ganitong kapangyarihan. Kahit ang leader sa Geno Hall ay hindi kayang kontrolin ang cause powers. Sa loob lamang ng 12 Annihilation main gods, isang Annihilation class main god ang kayang kontrolin ang cause powers. Nang makita nito ang God Spirit Light ni Demon Alpha, namutla ang mukha nito. Paano ito posible? Paano may nakakapag-command ng ganitong lakas gamit ang purong God Spirit power? Sino ang Demon Alpha na ito? Paano niya nagagamit ang ganitong cause spirit powers? Nagliliwanag ang mga mata ng God Spirit na iyon. Ginamit niya ang kanyang cause power sa max, ngunit hindi pa rin niya makita ang God Spirit Light. Napakalakas ng cause spirit power. Ang lakas niya ay nagpapakita lang ng spirit light. Mas mahina siya kay Hansen. Hindi niya makita ang anyo ng lalaki. Si Demon Alpha ay parang kulog. Tiningnan niya si Hansen mula sa itaas at sinabi, isa ka pang pagkakataon. Susuko ka na, o mamamatay ka. Hindi ka na muling ma-reincarnate. Napaka-arrogant talaga ni Demon Alpha. Siya ang leader ng demons, pero paano niya makakaya ikumpara kay Mr. Dollar? Napaka-ignorant niya. Paano niya nagawa iyon kay Mr. Dollar? Maraming mataas na lahi sa Geno Universe ang nag-iisip na ignorante si Demon Alpha. Hindi nila makita ang God Spirit Light niya. Akala nila, nagbi-bluff lang siya. Akala nila sobrang arrogant siya na gusto niyang sumuko si Hansen. Mas kilala si Dollar kaysa kay Demon Alpha sa Geno Universe. Maraming mataas na lahi ang hindi iniisip na kaya ni Demon Alpha talunin si Hansen. Tanging ang Annihilation class main god lang ang nanginginig. Ang lakas ng cause spirit power ni Demon Alpha ang nagpapayanig sa isang Annihilation class main god na kayang mag-wield ng cause power element. Paano ito posible? Paano siya makakaya ang cause spirit power na mas malakas kaysa sa akin? Tinitigan ng God Spirit si Demon Alpha, sinusubukang unawain, ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ang ganitong kapangyarihan. Patuloy na pinagmamasdan ni Hansen ang God Spirit Shadow ni Demon Alpha. Para bang pamilyar ang anino sa kanya, ngunit hindi niya maipaliwanag kung saan. Kung manalo ako, sasabihin mo ba kung aling God Spirit ang kinain mo? Labis na interesado si Hansen. Opo, sabi ni Demon Alpha. Ang sinasabi ko ay hindi ko ipagkakanulo, pero hindi mo na matututuhan ang katotohanan. Itinaas ng God Spirit Light Shadow ng katawan niya ang braso at hinarap si Hansen. Napakakatakot na ang Azure powers ni Demon Alpha. Kung ikukumpara sa slash ng God Spirit Light Shadow, para itong alitap-tap kumpara sa buwan. Pinatigil ng slash ng God Spirit Light Shadow ang lahat ng cause universal cogwheel sa espasyo. Hindi ito dahil sa universal cogwheel power na pinalakas para kay Demon Alpha. Ito ang kapangyarihan ni Demon Alpha na pinilit na pataasin ang lahat ng cause universal cogwheels ng universo. Lahat ng cause universal cogwheels, clockwise man o counterclockwise, kailangan sumunod sa power ng God Spirit Light sa pag-ikot. Kayang baliktarin ng slash na iyon ang cause power. Catcha! Nadama ni Hansen ang cause universal cogwheel. Hindi kayang hawakan ang lakas ng dalawang tao. Habang lumalaban, nabasag ito. Kahit na nagkabasag ang cause universal cogwheel, ang makapangyarihang cause power ay parang langit na parusang kutsilyo na bumabagsak. Para bang hinahati nito ang libong buhay at infinite cause. Tinapos nito ang bilyong-bilyong kapalaran sa isang iglap. Kabanata 3423. Sa God Temple ng Annihilation God Spirit, nanginginig ang katawan ng cause element main god.
Hindi nakikita ng ibang nilalang ang slash na ginawa, pero alam niya na kung matamaan siya nito, hindi lang ordinaryong spirits kundi pati ang Annihilation class God Temple main gods ay mabuburay mula sa kasaysayan ng universo. Mawawala sila sa mga talaan ng walang pagkakataong bumangon muli. Kahit ang reviving power ng isang God Temple ay hindi makapagliligtas sa buhay na hindi na umiiral. Napakalakas ng slash ni Demon Alpha na kaya nitong burahin ang cause powers. Kung wala namang cause, paano maaaring mangyari ang ganitong resulta? Hindi isinasama ang reincarnation, lahat ng bakas at nakaraang pag-iral ng nilalang na tinamaan ay mabubure sa talaan. Titigil siyang umiiral, magpakailanman. Kahit ang alaala ng nilalang na iyon sa isip ng mga nakakaalam sa kanya ay mawawala. Para bang hindi kailanman umiral ang espiritu na iyon sa kalangitan o sa lupa. Gaano kahusay ang cause power na iyon? Ito ang level na hinahanap ko sa buong buhay ko, ngunit nasa kamay ito ng isang walang God Spirit. Sino itong Demon Alpha? Ang Annihilation main God ay nagmukhang natatakot. Nakikita rin ni Hansen ang nakakatakot na slash. Sa kasalukuyan, hindi magagamit ang kanyang katawan, pero malinaw niyang nakikita ang lahat sa harap ng makapangyarihang puwersa. Para bang kontrolado niya ang lahat. Ang kanyang katawan ay natural na nakakadildito. Hindi lumaban si Hansen dahil gusto pa rin niyang malaman ang sagot mula kay Demon Alpha. Kahit patayin niya si Demon Alpha, wala pa ring silbi para kay Hansen. Kailangan niyang mabuhay si Demon Alpha para makuha ang sagot na kailangan niya. Hindi makapagpatakbo si Hansen ng Geno Arts. Kapag kailangan niya ng kapangyarihan, ang kanyang katawan ay gumagawa ng maraming reaksyon at lumilikha ng mga kapangyarihan na kailangan niya. Para itong bahagi na lamang ng kanyang katawan. Hindi gumalaw si Hansen, pero ang invisible at makapangyarihang kapangyarihan ay patuloy na kumakalat. Tumigil sa pag-ikot ang universal cogwheel sa paligid ng katawan ni Hansen. Nasa isang lubos na static na espasyo si Hansen. Hindi mahalaga kung ginamit ang wind, fire, thunder, lightning, time, o space powers. Lahat ay walang silbi sa pagsira kay Hansen at sa kanyang kapangyarihan. Lahat ay pinutol sa pamamagitan ng kanyang katawan. Parang Dangshan aura ni Hansen, pero iba ito. Mas malakas at mas absolute ang power ng Dangshan aura. Hindi rin ito isang independent type ng aura. Nagsanib ito kay Hansen at naging bahagi ng kanyang natural instincts. Nablock nito ang nakakatakot na cause power at winasak ito. Nang tumama ito kay Hansen, bigla itong nawala. Para bang biglang lumihis ang hangin sa ibang direksyon. Lahat ay huminto. Walang palatandaan na hihinto ito, at hindi rin ito lumaban. Para bang nakatakda na itong huminto sa kinaroroonan. Halos lumabas sa kanilang mga mata ni Demon Alpha at ng Cause Element Annihilation God Spirit ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang napakalakas na force ng cause power ay hindi man lang nakapag-ugoy ng kahit isang hibla ng buhok ni Hansen. Bigla na lang itong nawala. Anong ginawa mo? Hindi makapaniwala si Demon Alpha at tumingin kay Hansen. Hindi niya maunawaan ang kinalabasan na ito. Alam ni Demon Alpha ang kahulugan ng kapangyarihang iyon. Hindi siya naniniwala na may sino man sa mundo ang makaka-ignore ng lakas ng power na kanyang ginamit. Hindi rin niya iniisip na kayang i-repel ni Chinshu ang hawak niyang kapangyarihan. Ngayon, madaling na-block ni Hansen ang full power attack niya. Hindi pa niya ni-request ang defensive position. Tiningnan ni Hansen si Demon Alpha at tinanong, ipagpapatuloy ko ba? Nag-alala si Hansen na baka hindi niya kayang i-block ang sobrang lakas na iyon. Ngayon, tiyak na niya na ang cause power ay hindi makakaapekto sa kanya. Ang Dangshan aura ang naging base ng power ng kanyang katawan. Madali niyang makokontrol ang lahat ng universal cogwheels at rules. Kahit ang makapangyarihang cause power ay hindi makakabali sa kanyang sense of perception. Naglaro sa ulo ni Hansen ang boses ng Geno tablet. May problema nga ang iyong katawan. Kahit ang cause power ng Reboot God Spirit ay hindi makakaapekto sa iyo. Sinasabi mo ba na si Demon Alpha ay gumagamit ng Reboot class cause powers laban sa akin? Halos sumigaw si Hansen. Kung hindi ito Reboot class being, paano niya mabubure ang cause mula sa existence? Sagot ng Geno tablet. Kayang i-reverse ng God Spirits ang cause powers, pero isa o dalawang tricks lang ang nagagamit nila. Hindi nila talaga nakokontrol o nababago ito. Maliban sa isang Reboot class God Spirit, walang God Spirit ang kayang gawin ang iyong narepel. Siyempre, kapag naging bagong God Spirit ng mundo ang aking host, magkakaroon siya ng kapangyarihang iyon. Sigurado ka bang Reboot class ang power na iyon? Tanong ni Hansen. Sa tingin ko hindi ako nagkakamali tungkol dito, pero hindi kumpleto ang Reboot class power niya, sagot ng Geno tablet. Kung kumpleto, sa isang strike, ang buong 33 skies ay mabubure sa mapa. Natingala si Hansen.
Sinabi ni Night God no Moon na may 5 spirits na may reboot class blood, at lahat sila ay galing sa huling Geno Hall Leader. Hindi pwedeng nakiin ni Azure ang kasalukuyang God Hall Leader. Hindi ito si Bauer, kaya 3 posibilidad na lang ang natitira. Kailangang ito ay, Taiyi at King Jun's last life, 2 nakaraang buhay ni Qin Shu, o ang huling God Hall Leader. Kahit alin man sa kanila, mahirap paniwalaan ni Hansen. Noon, sobrang hina ni Azure. Kahit alin sa 3 iyon ay kaya napatayin si Azure ng ilang beses lamang sa ihip ng kanilang hininga. At noon, dapat nakiin ni Azure ang isa sa kanila. Pero parang hindi posible. Hindi pwede ang huling God Hall Leader. Nang mamatay siya, hindi pa ipinanganak sina Azure at ang iba. Paano namatay ang alpha ng witch? Nakalimutan kong tanungin si Chaos. Pinakamalapit na posibilidad ay natirang buhay ni Qin Shu dahil siya ang pinakamadalas mag-reincarnate. Siya ang pinakaposibleng kandidato. Hindi, nag-iisip si Hansen habang lubos na nagugulat. Sabi ni Azure kinuha niya ang isang God Spirit. Ang alpha ng witch ay isa sa witch. Pagkatapos mag-reincarnate, hindi siya magiging God Spirit. Hindi rin si Qin Shu. Ibig ba sabihin na kay ni Azure ang huling God Hall Leader? Hindi pwede iyon. Mali ang timing. Namatay ang huling God Hall Leader dahil kailangan ay reboot ang universo. Nang mamatay siya, na-reincarnate sina Ancient Devil at Azure. Pagkalipas ng maraming taon, lumakas sila para patayin ang isang Diyos. Hindi pwede ang huling God Hall Leader. Nagkamali ba si Azure? Iniisip niya ba na ang reincarnation ng Alpha Witch at ang reincarnation ng Human Alpha na may God Spirit Blood Pulse ay tunay na God Spirits? Nag-flash sa utak ni Hansen ang napakaraming ideya. Hindi niya mahanap ang final solution. Tumingin siya kay Demon Alpha, si Azure, na may halo-halong emosyon. Nakadepende lahat sa kung gaano kakalakas. Hindi nagpa-stop si Demon Alpha. Nakakatakot ang God Spirit Light. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng makapangyarihang cause power na diretso sa kanya, si Hansen. Hindi nakita ng mga nilalang sa mundo ang cause spirit power. Nakita lang nila na nag-uusap ang 2 tao, na wala pa ring galaw. Lahat sila ay sumisigaw, magsimula na kayong lumaban. Tigilan ang usapan. Mga laban ito ng Geno Tablet, hindi sa kalsada. Kabanata 3424. Patuloy na sinusuntok ng shadow ng God Spirit Light ang nakakatakot na cause power, pero hindi nito magawa na saktan si Hansen. Maraming cause powers ang pumunta sa harap ni Hansen, pero agad itong naglaho. Hindi nito matakpan ang kanyang katawan. Demon Alpha, gusto mo bang ipagpatuloy ito? Patuloy na tinatanggap ni Hansen ang cause power attack habang kausap si Demon Alpha. Palaging puno ng pagkabigla ang mga mata ni Demon Alpha. Hindi siya makapaniwala na hindi gumagana ang kanyang cause powers kay Hansen. Wala nang kailangan, sabi ni Demon Alpha na napakakalma. Humina ang God Spirit power sa kanya. Tiningnan niya si Hansen ng may komplikadong ekspresyon. Maaari mo bang sabihin kung sino ang God Spirit na iyon ngayon? Bulong ni Hansen kay Demon Alpha. Nagatubili si Demon Alpha. Gumamit siya ng kakaibang skill para marinig lamang ni Hansen ang kanyang sinabi. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ko alam kung sino ang God Spirit na iyon? Paniwalaan mo ba ako? Nakangiti si Hansen at tumingin kay Demon Alpha. Hindi siya nagsalita. Hindi siya naniniwala kay Demon Alpha, pero ang mga tulad niya ay tiyak may dahilan sa pagsasabi ng ganoon. Sabi ni Demon Alpha, noong araw, kinuha kami ng Ancient Devil, ang 8 general, para mag-summon ng God Spirit. Nag-summon kami ng Dying God Spirit. Kahit si Ancient Devil hindi alam kung sino ang God Spirit na iyon. Kung hindi siya nakakaalam, paano pa kami makakaalam? Ginamit ni Ancient Devil at namin ang lahat ng paraan, pero hindi namin nagawa ang kahit ano sa Dying God Spirit. Tumanggo si Hansen. Ang paliwanag ng mga pangyayari mula kay Demon Alpha, si Azure, ay kapareho ng paliwanag mula kay Ancient Devil. Ngumiti si Demon Alpha ng bahagya at nagpatuloy, siguro curious ka. Kung hindi namin nagawa na saktan ang Dying God Spirit, paano ko nagawa na makonsumo ito? Simple lang iyon. Hindi dahil kinain ko ang God Spirit. Para itong pinili niya ako. Tumingin si Hansen kay Demon Alpha nang may sorpresa at nagtanong, ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin ay ang narinig mo lang. Naniniwala sina Ancient Devil at iba pang general na kinain ko ang God Spirit, pero hindi nila alam na pinili niya akong pagsamahin sa kanyang sarili kaysa sa iba. Nakita ni Demon Alpha ang mukha ni Hansen, alam kung ano ang iniisip niya. Umiling siya at sinabi, alam ko ang iniisip mo. Ako pa rin ang ako. Hindi ako na-overpower ng God Spirit. Napakalakas ng God Spirit. Kung gusto niyang kunin ang aking kalooban, hindi ko siya mapipigilan. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa akin.
Napakalakas ng kapangyarihan na iyon kaya nagamit ko lamang ang bahagi nito. Habang lumalakas ako, mas nagiging madali para sa akin gamitin ang kapangyarihan. Kamakailan, nagamit ko na ito ng perpekto. Maliban sa kapangyarihang ito, may iba ka pa bang kakayahan? Nahihirapan si Hansen na paniwalaan ang lahat ng ito. Lubhang nasusubok ang limitasyon ng kanyang paniniwala. Kahit na mabuti ang God Spirit na iyon, hindi naniniwala si Hansen na magiging ganap at hindi makasarili ito na hindi planuhin na saktan si Demon Alpha. Ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan kay Demon Alpha para pahabain ang buhay niya. Malinaw na ayaw niyang mamatay, kaya iniwan niya ang ilang huling mensahe. Hindi naniniwala si Hansen na wala nang iba pa rito. Sabi ni Demon Alpha, iniwan niya sa akin ang isang mensahe, pero hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay isang lihim na may kinalaman kay Human Alpha. Nagatubili si Demon Alpha sandali, pero nagpatuloy, dapat mong malaman na si Chinshu ay reincarnation ni Human Alpha. Natalo ako. Hindi ko siya kayang labanan bago kontrolin ni Chinshu ang Geno Tablet. Masasabi ko sa iyo ang lihim na ito. Kung mapapabagsak mo si Chinshu, makakabuti rin ito para sa akin. Natuwa si Hansen. Hindi niya inasahan na konektado si Demon Alpha sa lahat ng ito. Tunay na nakaka-surprise sa kanya. Napaka-curious niya. Hindi niya alam kung anong klaseng lihim ito. Tahimik si Demon Alpha sandali bago nagsalita kay Hansen, ayon sa aking mensahe, hindi namamatay si Human Alpha. Bago niya tinahak ang hakbang na iyon, may maliit na depekto siya. Kung mahuli mo ang depektong iyon, maaaring mapabagsak mo siya. Hindi mapigilan ni Hansen na tanungin, ano ang depekto na iyon? Ang boses ni Demon Alpha ay nasa utak ni Hansen. Galing sa Reboot God Spirit at huling God Chaos Party Leader ang genes ni Human Alpha. Hindi ganap na nag-combine ang genes nila. Kung pinilit na pagsamahin ni Human Alpha ang Geno Prototype Armor at Reboot Blood Pulse, magkakaroon siya ng depekto. Kung mahuli mo ang depekto, matutulungan mo si Chinshu na masaktan ng malubha. Pero mahirap hulihin iyon. Kailangan mo ang aking cause power para dito, dahil damang-dama lamang ang depekto. Hindi ito masasalita. Kung wala ang aking cause power, hindi mo makikita ang depekto. Kaya ang lihim na ito ay wala kang silbi kung matutunan mo lamang. Nang marinig ang lahat ng ito, mas lalo pang nagulat si Hansen. Hindi dahil sa depekto na binanggit ni Demon Alpha. Nagulat siya dahil sa dami ng alam nito tungkol kay Human Alpha, hindi pwede na ito si Human Alpha reincarnated. Batay sa lahat ng nalaman tungkol sa Human Alpha, ang God Spirit na pinagsama kay Demon Alpha ay parang huling God Hole Leader. Kung iyon ang malaking Diyos na iyon, paano siya nasummon sa low-level sanctuary ni Ancient Devil? Talagang hindi maintindihan ni Hansen ang bahaging ito. Sabi ni Demon Alpha, may pakiramdam ako na ang God Spirit na pinagsama ko ay isa lamang shell o fragment ng dati niyang sarili. Hindi ito ang buong God Spirit. Ano ang ibig mong sabihin noon? Tanong ni Hansen. Pakiramdam lamang iyon. Ang God Spirit ay espiritu. Kung totoong pinagsama niya ako, dapat may nakuha akong memorya mula sa kanyang kaluluwa, pero wala. Ngumiti si Demon Alpha. Nagpatuloy siyang magsalita, pero hindi na direkta sa utak ni Hansen ang boses niya. Narinig ito ng lahat, dito nagtatapos ang ating usapan. Natalo ako. Dito tayo nagpaalam. Sana magkita tayo muli balang araw, buhay. Pagkatapos noon, umalis si Demon Alpha sa 33 skies. Holy she asterisk T. Ano iyon? Hindi sila nakipaglaban. Ang peking ito. Sumasang-ayon ako. Peking laban ito. Hoy! Dapat nagkunwaring lumaban man lang. Wala kayong ginawa kundi mag-waving ng kamay, tapos sumuko na isa sa inyo. Napaka-unprofessional. Peke. Napaka-peke nito. Baguhan level ang acting. Maraming ang sumunod. Inisip ng mga tao na hindi ito isang maluwalhating panalo para kay Hansen. Kahit ang mga lahi sa Geno Universe na humahanga kay Hansen ay nagmukhang weird. Napaka-perplex nila na hindi makapagsalita. Hindi pinansin ni Hansen. Ang mga lihim na sinabi ni Demon Alpha ay nagbigay sa kanya ng maraming pag-iisip, pero walang paraan upang makumpirma ang kahit ano. Para bang kiniskis ng pusa ang kanyang puso, at sobrang Katie ang nadama. Nang sumuko si Demon Alpha, umusad si Hansen sa top 16. Hindi pa rin siya makalabas sa 33 skies. Wala siyang choice kundi maghintay sa susunod na laban. Kailangan niyang manalo sa susunod na laban. Kailangan niyang patuloy na lumaban. Wala nang ibang pagpipilian. Kabanata 3425. Hindi magtatagal ang sitwasyon ni Wang Yuhang. Ang kanyang Super God Spirit Body ay hindi nagdudulot ng direktang pinsala. Ang nagagawa lamang nito ay maapektuhan ang damdamin ng kalaban. Hindi niya kayang pumatay ng kalaban.
Ang pinakamasamang bagay ay sa kanyang battleground, siya lamang at isang nilalang ang naruroon. Kaya't napakaliit ng silbi ng kanyang super god spirit body, halos walang silbi. Ang mas masahol pa, ang kanyang kalaban ay isang metallic na nilalang, sobrang malamig. Parang robot ito, at ang kanyang super hormone ay walang epekto sa metal na nilalang. Napakalakas ng tunog ng kanyang bisikleta. Si Wang Yuhang ay mabilis na nagmamaneho sa daan. Ang robot-lukong metallic na nilalang ay naglalabas ng laser mula sa mga mata nitong metal. Ang lakas ng lasers ay ganap na sumisira sa tela ng espasyo. Palagi siyang nagdi-dodge, kaliwat kanan. Nang matamaan ang kanyang bisikleta ng laser, agad natunaw ang bakal. May ilang gasgas na sa bisikleta. Naputol na ang hull ng bisikleta, at lumabas ang mga makina sa loob. May ilang bahagi ng bisikleta na nagsimulang mag-spark. Put asterisk ng ina. Ibinaba ni Wang Yuhang ang ulo at iniiwasan ang laser na patungo sa kanyang ulo. Naramdaman niya ang lamig sa ulo. Nang hinawakan niya ito, naputol ang kanyang buhok sa laser. Nagsimula siyang magalit. Bago pa siya nakapagsalita ng maayos, dumating pa ang mas maraming lasers. Sinalpok nila ang tela ng espasyo. Hep, hindi ako makapaniwala. Isa kang nilalang. May emosyon ka. Kung may emosyon, dapat maapektuhan ng super hormone ko. Galit na galit si Wang Yuhang. Mayroon siyang gana lumaban. Ang kanyang super god spirit body ay nagsimulang magbigay ng buong lakas. Nagningning ang mabigat na bisikleta ng purple na liwanag. Nagsimulang gumana ang makina gamit ang purple energy. Ang buong bisikleta ay tila isang purple crystal. Ang exhaust ay naglabas ng purple mist sa halip na usok. Saan man pumunta ang bisikleta, sinusundan ito ng purple mist na tila alon at pininturahan ang lahat ng espasyo ng magandang purple. Parang smog na may sobrang metal sa hangin. Ang higanting metal life force ay nasa loob ng mist. Parang isang metal na halimaw sa mist. Parang naruroon ito, pero hindi talaga. Ang mga mata nito ay kumikislap, patuloy na nagpapaputok ng nakakatakot na ilaw at lasers. Hindi naaapektuhan ng purple mist ang nilalang. Pagkatapos nitong matamaan ng liwanag, agad itong naglaho. Walang silbi ang iyong paglaban. Mamatay ka na. Kapag naging kaaway ka ng God Chaos Party, nakatakda na ang iyong kapalaran. Paano mo hindi maintindihan iyon? Malamig na sinabi ng Metal Life Force. Ipinapakita nito na miyembro ito ng God Chaos Party at isa sa mga tao ni Jinshu. Ang tanga mo talaga, wika ni Wang Yuhang. Mas pinindot niya ang accelerator, pinalakas pa ang bisikleta. Mas mabilis ang takbo ng makina, at ang purple mist ay naging mas madilim. Mas bumilis ang takbo ng bisikleta. Kahit ganito, hindi pa rin ito mapigilan ang paghabol ng metal leaf e-form. Sa mga salpok ng ilaw, nagkamali si Wang Yuhang at nataman ang likod ng bisikleta. Naputol ang kalahati ng rear tire at katawan. Bumagsak si Wang Yuhang kasama ang natitirang bahagi ng bisikleta. Oh, hindi. Tingnan nyo ang nangyayari dyan sa itaas. Mukhang nasa panganib si Little Uncle. Nagulat si Lin Feng at ang iba pa. Panahon na para mamatay ka. Kaya't ipapadala kita sa nagliliyab na impyerno. Ang mga mata ng metal na nilalang ay naglabas ng mas maraming lasers. Ang lasers ay parang mga araw, at tutok ito kay Wang Yuhang, na nahulog na. Mapapailalim si Wang Yuhang sa liwanag. Ang kanyang katawan ay nababalot ng magandang purple na liwanag. May korona sa kanyang ulo. May butterfly wings. Ang mahaba niyang buhok na naputol ay muling lumalaki. Maganda ang purple. Palaging gumagalaw ang kakaibang purple light. Ngayon, ang buong katawan ni Wang Yuhang ay naging sobrang ganda. Oo, tanging salitang ganda lamang ang pwedeng gamitin. Nang pinagsama ni Hansen ang Ice Jade Evil Lady, may konting yang pa siya. Ngayon, wala nang yang air si Wang Yuhang. Parang isang seductive queen, hindi mapigilan ang buong katawan. Galaw ng butterfly wing sa likod. Ang katawan ni Wang Yuhang ay parang anino, iniiwasan ng lasers na parang one-hit kill. Ang kanyang seductive na katawan ay lumilipad sa hangin, nagpapalabas ng purple aura. Tumingin si Wang Yuhang sa Millleaf E-form at nagtanong, ikaw, handa ka bang isakripisyo ang lahat para sa akin? Inisip ng mga nilalang sa dalawang universe na baliw si Wang Yuhang. Kahit mukhang kaakit-akit siya, kung saan ang lahat ng lalaki ay naakit, siya ay isang malakas na nilalang at leader. Bakit iaalay nito ang pagkapanalo para sa kanya? Malamig na sagot ng metal na nilalang, mamamatay ka na, at nagbibiro ka pa. Aminin, hindi nakakatawa ang biro mo, kaya pwede ka nang mamatay. Pagkatapos, ang mga mata ng metal leaf e-form ay nagningning. Ipinakita ng glare nito na nais nitong maglabas ng mas maraming lasers. Ngunit hindi naglabas ng liwanag ang metal leaf e-form. Ano ang nangyayari? Nagulat ang metal leaf e-form na hindi na niya makontrol ang sarili niyang katawan.
Hindi niya matamaan si Wang Yuhang. Parang ang katawan niya ay nagkakanulo sa isip. Mas nagulat pa siya nang mapansin na ang katawan ay dahan-daang lumalapit kay Wang Yuhang. Gustong bawiin ng Metal Leaf E-form ang kontrol, pero ang katawan ay sumasalungat sa isip. Pinipilit nito manatili kay Wang Yuhang. Parang napailalim sa isang spell na hindi mapigilan. Ano ito? Ano ang ginawa mo? Pakiramdam ng Metal Leaf E-form, hindi na niya makontrol ang katawan. Lumapit ito kay Wang Yuhang. Nagulat ang lahat ng nilalang sa langit mula sa parehong mundo. Ang Metal Leaf E-form ay lumuhad sa harap ni Wang Yuhang. Hindi na malamig ang mga mata nito. Nagliliwanag pa rin, pero hindi na mapanira, at ganap na walang kapangyarihan. Parang handa ka ng isakripisyo ang lahat sa harap ko. Ano pang hinihintay mo? Si Wang Yuhang ay parang isang queen. Tiningnan niya ang metal creature na parang alipin lamang. Hindi makapaniwala ang lahat. Nanginig ang mga kamay ng Metal Leaf E-form sa takot. Hinawakan ang ulo nito at pinilipit ang metal skull nito. Nagkatingkasing, katsa, sa leeg. Boom! Boom! Nahulog sa lupa ang Metal Leaf E-form, hawak ang ulo, at namatay. Namangha ang mga nanunood mula sa dalawang universe. Wala na silang masabi. Inilabas ang pangalan ni Wang Yuhang sa top 16. Bumalik sa normal ang kanyang mukha at presensya. Dama po siya sa durog na katawan ng Metal Leaf E-form. Hindi siya masaya o proud. Kung may makakapili siya, mas gugustuhin niyang huwag nang gamitin ang kapangyarihang iyon muli. Parang hindi na siya tao, kundi isang halimaw. Kabanata 3426. Boom! Boom! Ang 16 na battlegrounds ay may mga invisible barrier na pumipigil sa mga mandirigma at pinipilit silang manatili sa kanilang sariling arena. Matapos ang laban, natatanggal ang mga invisible barrier ng dalawang arena. Ang mga nanalo sa dalawang arena ay kailangang magpatuloy sa laban para malaman kung sino ang aabot sa top 8. Ganito ang buong sistema ng Geno Tablet Fights. Walang binigyan ng oras para magpahinga. Kapag natapos ang laban sa dalawang battlegrounds, may panibagong laban. Uulit-ulit ito hanggang may isang tao lamang na matira. Kinailangang maghintay ni Hansen bago bumagsak ang kanyang invisible barrier. Ngunit ang lugar na hindi niya nakikita ay hindi na nakablock. Sino ang aking pangalawang kalaban? Sana si Chinshu, naisip ni Hansen. Tumingin siya sa bagong direksyon, at ang kanyang nakita ay nagdulot ng malaking pagkagulat. Hansen. Nang makita ni Wang Yuhang si Hansen, nagulat siya at natawa kaagad. Napakasama nito. Lumapit si Hansen kay Wang Yuhang at nagbigay ng wry smile. Hindi mataas ang tsansa na magtagpo sila, ngunit nagkataon na magkalaban sila. Malinaw, hindi ito magandang senyales. Isa sa kanila ang kailangang matalo. Sa Space Garden, sina Lin Feng, Wang Fujing, at iba pa ay nanunood kay Hansen na makaharap si Wang Yuhang. Nang makita nila ito, labis silang nalungkot. Wala silang magagawa para baguhin ito. Dalawang tao ang naglalaban. Ito ay magiging kawili-wili. Sino sa kanilang dalawa ang mas malakas? Siyempre, si Wang Yuhang. Ang metal leader na kanyang tinanggal ay kailangan lamang ng kalahating hakbang para ma-max out ang break world rate nito, ngunit bago si Wang Yuhang, handa itong lumuhad at mamatay. Gaano kalakas ang kapangyarihang iyon, ha? Si Hansen ay nagbiro sa unang laban. Ang unang laban ay peke lamang. Ngayon na kailangan na talagang lumaban, sigurado akong si Wang Yuhang ang magtatanggal sa kanya. Hindi ko alam kung peke ang laban ni Hansen, ngunit napakalakas ni Wang Yuhang. Walang duda dyan. Ang lata na kanyang tinanggal ay isa sa 4 na pangunahing hari ng God Chaos Party. Pinili niya itong paikutin ang sarili nitong ulo at namatay. Sino sa mundo ang may ganitong epekto? May iba pa ba sa universo na kayang gawin ito? Karamihan sa mga tao sa universo ng Seven Kingdoms ay naniniwala na mas malakas si Wang Yuhang kaysa kay Hansen. Akala nila, siya ang mananalo. Ngunit ang mga nilalang sa Geno Universe ay hindi ganoon ang iniisip. Naiintindihan nila ang koneksyon ni Hansen at Wang Yuhang. Nagtagpo si Wang Yuhang kay Hansen. Maaaring mabuti ito. Makakapagpahinga si Hansen ng maayos, mare-refresh, at maging handa sa top 8 habang nasa pinakamainam niyang kondisyon. Sayang naman. Pareho silang malakas, si Wang Yuhang at si Dollar. Hindi dapat sila nagtagpo ng maaga. Sayang na sayang. Nagtagpo si Wang Yuhang sa kanya. Nakakatakot at kakaiba ang kapangyarihan niya, ngunit naroon si Mr. Dollar. Sa simpleng respeto, dapat hayaan ni Wang Yuhang na manalo si Mr. Dollar. Sa tingin ko, si Mr. Dollar lamang ang makakatatalo kay Chinshu. Magkaiba ang pananaw ng dalawang universo, at lahat ay nanunood ng Geno Tablet Fights. Hindi gaanong nakatutok ang marami kay Chinshu. Hindi dahil ayaw nilang makita si Chinshu lumaban. Wala lamang silbi silang manood. Walang sino man ang kayang pigilan ang palm ni Chinshu.
Sa laban, hinaplos ni Wang Yuhang ang kanyang mukha at sinabi, "Okay, tutulungan kitang umusad sa susunod na stage. Natupad ko na ang obligasyon ng aking misyon, kaya ang natitira ay ipapaubaya ko sa iyo." Pagkatapos nitong sabihin, nagulat ang Universe of Kingdoms. Si Wang Yuhang na sinuportahan nila ay magpapatalo at susuko. Bakit ganito? Mas malakas si Wang Yuhang. Bakit niya ibinibigay kay Hansen ang pagkakataon na manalo? Pareho silang tao. Hindi ba nila pinaniniwalaan ang survival of the fittest? Ang mas malakas dapat ang umusad. Parang may mabubuting kaibigan si Hansen. Nakakatagpo siya ng kakilala sa parehong laban, ngunit kung walang totoong kapangyarihan, hindi siya makakausad. Hindi ko iniisip na makakatagpo pa siya ng kaibigan sa top 8. Sa Seven Kingdoms, maraming tao ang nadim ang awa kay Wang Yuhang. Nakikiramay sila. Pagkatapos talunin ni Wang Yuhang ang Metal Leader, labis itong nagulat sa kanila. Sa kabilang banda, ang lahat ng nilalang sa Geno Universe ay inisip na ito ay nakatakda. Mas malakas si Dollar sa dalawa, kaya siya dapat ang nagpapatuloy. Hindi nakapagtaka ang desisyon ni Wang Yuhang. "Huwag kang aalis." Hinailan ni Hansen si Wang Yuhang at sinabi, "Walang pagmamadali. Marahil dapat mag-usap muna tayo ng kaunti." Mag-usap. Nagulat ang mga nanunood ng laban. Alam nila ang nangyayari, at nagmukha silang kakaiba. Sa Universe of Kingdoms, ang mga noble na hindi gusto si Hansen ay sumisigaw. Si Hansen ay God of Wealth, pero napaka-obscene niya. Okay lang na hayaan niyang sumuko ang kaibigan, pero gusto pa niyang maghintay para makapagpahinga. Walang hiya siya. Hindi lang walang hiya. Obscene siya. Peke ang huling laban. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan, kaya bakit kailangan niyang magpahinga ngayon? Obscene. Ano? Nagulat si Wang Yuhang kay Hansen. Sa katunayan, nang labanan niya ang Metal Leader, nagamit niya ang malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Hindi rin niya gustong lumaban. Mabuti na lang at nagtagpo sila ni Hansen. Magandang pahinga iyon para sa kanila. "Bantayan mo ang Space Garden para sa akin," bumulong si Hansen sa tenga ni Wang Yuhang. Baka may ilang trick pa si Qin Shu. Hindi siya nag-aalala para sa sarili. Nag-aalala siya para sa kanyang pamilya. "Hindi ko maipapangako na magiging ligtas ang lahat, pero kung may natitira mang trick si Qin Shu, habang nabubuhay ako, walang masama ang mangyayari sa mga tao ng Space Garden." Pagkatapos ng kaunting pag-aatubili, sinabi ni Hansen, "Okay. Ikaw ang bahala sa lahat. Sasabihin ko kung hindi mo kaya, sabihin mo kay Little Gold Gold na gagamitin ko ang kanyang kapangyarihan. Naiintindihan ko. Kung hindi kinakailangan, hindi ko jijisingan ang taong iyon." Tumango si Wang Yuhang. Alam niya na kakaiba ang katawan ni Little Gold Gold. Nangyari noong disaster sa Break World Beasts, binuksan ni Little Gold Gold ang kanyang Golden Door. Hindi alam ni Wang Yuhang kung ano ang nasa likod nito, ngunit alam niyang nakakatakot iyon. Hindi pa ganap na nabuksan ang Golden Door, ngunit ganap na napinsala ng Little Gold Gold ang Break World Beasts. Lahat ng nasa ilang libong milya mula sa door ay nawasak. Sa kabutihang palad, malayo si Little Gold Gold sa base. Kung hindi, mawawala rin ang base at lahat ng tao rito. Mula noong sinabi ni Hansen kay Little Gold Gold na huwag gamitin ang Golden Door ng basta-basta, palaging nakikinig si Little Gold Gold. Kung sinabihan na huwag gamitin, kahit may mamamatay, hindi niya gagamitin ang Golden Door. Matapos ipaliwanag ni Hansen, umatras siya at sinabi, "Okay. Maaari ka nang umalis. Ikaw ang bahala sa bagay na ito. Alisin mo ang as-asterisk hole na si Qin Shu, at ibalik mo si itim na buhok na Warner." Hinaplos ni Wang Yuhang ang balikat ni Hansen. Pagkatapos ay sumuko siya at umalis sa battleground. Maraming tao ang nakakita na mabilis na umusad si Hansen at nadama ang awa. Lalo na ang mga tao sa Seven Kingdoms. Galit na galit sila kay Hansen, kaya lalo silang naging matalim at malamig. Kabanata 3427. Hindi naririnig ni Hansen ang sinasabi ng lahat, ngunit hindi niya ito pinansin. Matapos sumuko ni Wang Yuhang, inisip ni Hansen na ang kanyang laban sa top 8 para makarating sa top 4 ay hindi agad magsisimula. Ito ay dahil ang kanyang unang dalawang laban ay natapos ng napakabilis. Malamang, hindi pa matatapos ang laban ng iba sa madaling panahon. Kakaalis lang ni Wang Yuhang, nang bumagsak ang invisible wall. Malinaw, may nanalo na sa kabilang panig. Siya ba iyon si Qin Shu? Nagulat si Hansen. Ang tanging maaaring makapasok sa laban ng mas maaga kaysa sa kanya ay si Qin Shu lamang. Nang makita ni Hansen ang taong pumasok sa arena, nadismaya siya. Mas nadismaya pa siya kaysa nang makita niya si Wang Yuhang. Ang kanyang kalaban para sa laban na magtatakda kung sino ang uusbong mula top 8 hanggang top 4 ay si Ning Yu, isa pa niyang kaibigan mula sa Space Garden.
Si Ningyu ay taong laging mababa ang profile, ngunit natalo na niya ang dalawang malalakas na Sky Leader. Nakapasok na siya sa top 8 na nagpapakita ng kanyang nakakatakot na lakas. Ngunit hindi siya kilala ng marami. Kaunti lamang ang mga nilalang na nakapansin sa paraan ng kanyang paglago at pag-unlad. Isa na namang tao. Saan nagmula ang taong ito? Para makarating sa top 8, mukhang delikado siya. Susuko rin ba siya? Huwag. Hindi maaaring ganoon ang swerte ni Hansen. Sa Universe of Kingdoms, pinag-uusapan ng mga tao ang bagong karakter na ito. Wala silang ideya kung sino si Ningyu. Kung wala ang Geno Tablet Fights, hindi nila malalaman ang kanyang pagkatao. Tiningnan ni Hansen si Ningyu at nagtanong, Ningyu, interesado ka bang makipag-spar? Curious si Hansen kung gaano kalakas si Ningyu sa puntong ito. Umiling si Ningyu, maglalaban tayo, ngunit hindi ngayon. Pagkatapos mong talunin si Chinshu, maglalaban tayo. Nang marinig ito, ang mga tao sa Universe of Kingdoms ay parang nagyelo ang puso. Malinaw, susuko rin si Ningyu. Ilang elite na tao ang nainggit ng labis. Sino ba itong si Hansen? Nanalo na siya ng 3 laban nang hindi lumalaban. Kahit ako ay pwedeng sumali sa ganoong Geno Tablet Fights. Sigurado akong mananalo rin ako. Dahil sa kasikatan niya, isa siyang Annihilation Class Main God. Siya ang God of Wealth. Sino man ang may katinoan ay rerespetuhin siya at bibigyan ng pabor. Kung hindi, bakit kaya si Wang Yuhang at Ningyu ay kusang susuko bago siya? Tama ka. Sino ba ang ayaw ng magandang kapalaran para sa kanilang mga tagapagmana? Ang pagiging kaibigan ng God of Wealth ay maaaring magbigay ng pagkakataon na maipamana ang dugo ng God of Wealth. Gagawin ko rin iyon kung ako ang nasa lugar nila. Sa Universe of Kingdoms, marami ang naiinggit. Sa Geno Universe, iba't ibang elite ng iba't ibang lahi ay may iba't ibang opinyon. Sa tingin nila, tama lang na susuko si Ningyu. Kilala ni Hansen si Ningyu. Kahit mukhang mahinahon, siya ay mapagmataas. Hindi niya gustong labanan si Hansen sa pagkakataong ito. Si Ningyu, na kadalasang nakasuot ng berdeng damit, umalis sa 33 skies. Sumuko siya, ngunit lumabas pa rin na may pride, na parang siya ang nanalo. Matagumpay na nakapasok si Hansen sa top 4. Isa siya sa top 4. Kahit maraming noble sa Universe of Kingdoms ang iniisip na maraming tricks ang ginamit ni Hansen, wala silang magagawa kundi panuurin siya na manalo at umangat. Sa kabalintunaan, hindi pa nakapasok sa top 4 si Chinshu. 2 pang laban ang kailangan niyang tapusin. Kaya nanatili si Hansen sa kanyang arena at naghintay para malaman kung sino ang top 4. Maraming race elites ang nakatingin kay Chinshu. Akala nila, siya ang unang makakarating sa top 4. Ngayon, hindi pa, kaya nagulat sila. Nang tumingin sila sa kanya, nagulat sila sa nakita. Isang Break World Elite ang napailing at sumigaw, isa na namang tao. Ang dami ng tao sa Geno Tablet Fights. Sa kanyang top 8 para makapasok sa top 4, ang kalaban ni Chinshu ay isa ring tao. Ang Geno Tablet name ng taong iyon ay Human King. Nang tumingin si Chinshu kay Human King, kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha niya. Hindi siya agad umatake. Tiningnan niya si Human King at sinubukang tuklasin ang nilalaman ng taong iyon. Chinshu, magkita tayo muli. Binati ni Human King si Chinshu, na para bang matagal na silang magkakilala. World King God. Napaikit si Chinshu at tumingin kay Human King. Umiling si Human King. Dapat mo nang malaman na hindi ako World King God. Tiningnan ni Chinshu ang mga mata ni Human King at nagtanong, kung ganon, pwede mo bang sabihin kung sino ka? Nananatiling matatag si Human King. Hindi siya tila inaatake ng Chinshu, kaya nagpatuloy siyang magsalita ng malamig. Ako ang Human King. Alpha ako ng mga tao sa sanctuaries. Naiintindihan ko. Ginamit ni World King God ang katawan ko para gumawa ng maraming kakaibang bagay. Kinurot ni Chinshu ang kanyang mata habang tumingin kay Human King. Kakaiba, pero tao ako, ngumiti si Human King. Hindi naman talaga, sabi ni Chinshu. Ang pagiging tao mo o hindi ay hindi nakadepende sa genes, kundi kung narito ka. Itinuro ni Human King ang kanyang puso. Tumingin si Chinshu ng malamig. Hindi mo ba alam kung saan ito nanggaling? Oo. Ngunit binitiwan mo na, kaya akin na ito, sabi ni Human King. Pinahintulutan kong maging sa iyo ito, sabi ni Chinshu. Kaya sa iyo ito. Paano kung hindi mo pahintulutan? Tumingin si Human King kay Chinshu na may interes. Hindi mahihirap kunin muli ito, sabi ni Chinshu. Subukan mo kung kaya mo. Ang sinabi ni Human King ay malinaw na nagdeklara na kaaway na si Chinshu. Hindi siya umatras. Papayagan kitang mabuhay dahil sa World King God, ngunit sayang, sabi ni Chinshu, at itinaas ang mga kamay para sunggaban si Human King. Parang kamay ni Burry Path God ang kanyang kamay.
Hinigop nito ang lahat sa mundo. Nasa kanyang kamay ang buong mundo. Hindi nakayanin ng katawan ni Human King ang nakakatakot na puwersa ng paghigop. Hinaila siya sa kamay ni Chinchu. Gagawin ni Chinchu kay Human King ang ginawa niya kay Buripat God. Pero bago mahigop, biglang lumaki ang katawan ni Human King na dati pinaliit. Bumalik ito sa normal na laki. Tumutugma ang kamay niya sa kamay ni Chinchu. Kumapit ng husto ang 10 daliri niya sa kabilang kamay. Sumunod, naganap ang mas nakakagulat. Wala ni isa ang akalaing may ganitong lakas si Human King para lumaban kay Chinchu. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, si Chinchu ang unang sumigaw. May puting liwanag ang lumalabas sa black crystal armor ni Chinchu. Parang maraming silk ang lumalabas kay Human King. Ano ang nangyayari? Tumayo si God Hall Leader sa Geno Hall na nagulat. Tiningnan niya si Human King nang may kalituhan. Makikita ng sino man na hinihigop ni Human King ang kapangyarihan ni Chinchu. Hindi nakikita ng normal na tao ang espiritu ng kapangyarihan. Alam ni God Hall Leader na kung mahihigop ni Human King, mapapasakamay niya ang katawan at kaluluwa ni Chinchu. Sinubukang lumayo ni Chinchu, pero habang ginagamit niya ang kanyang lakas, mas nahihigop ang kanyang kapangyarihan. Parang kanya na ngayon ang kapangyarihan kay Human King. Lumakas pa si Human King habang kinukuha ang kapangyarihan ni Chinchu. Naiintindihan ko na. Matagal itong pinanood ni God Hall Leader, at may natuklasan siyang nakakagulat. Kabanata 3428. God Hall Leader, sino itong Human King? Tanong ni Light Goddess na nagulat. Kayang higupin ng taong ito ang kaluluwa at katawan ni Chinchu. Hindi lang si Light Goddess ang nagulat. Marami pang ibang Annihilation class main gods ang namangharin. Nang hinarap ni Chinchu si Human King, mukhang wala siyang depensa. Tiningnan ni God Hall Leader si Human King ng komplikado. Sa huli, sinabi niya, hindi na kailangan magulat ng labis. Ang Human King ay halos isa pang Chinchu. Ano ang dahilan mo para sabihin iyon? Nagulat si Light Goddess. Hindi niya maintindihan ang tinutukoy ni God Hall Leader. Nagpatuloy si God Hall Leader, noong unang panahon, nang pumasok si Chinchu sa Geno Universe, siya ay may proteksyon ng witch. Dahil dito, nakaligtas siya, nagpatuloy, at umunlad. Lumaki siya at lumikha ng sacred, at naging leader nito. Noon, hindi pa umabot sa sukdulan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ginawa niya ang makakaya niya. Kaya iniwan niya ang kanyang katawan. Ibinigay niya ito sa self-gene race na World King God, at inilagay ang kanyang kaluluwa sa Geno Prototype Armor ng God Chaos Party Leader. Gusto niyang kontrolin ang Geno Prototype Armor, gamitin ang kapangyarihan nito para i-reboot ang kanyang espiritu, at kalaunan mabawi ang kanyang katawan. Matapos magmuni-muni sandali, nagtanong si Light Goddess, sinasabi mo ba na ang Human King ay may World King God ni Chinchu? Sa laban sa Geno Universe, napatay si World King God, na may katawan ni Chinchu. Bago siya namatay, ipinadala niya si Hansen at Warner sa Universe of Kingdoms. Hindi pa nabubuksan ang 33 skies noon, ngunit pinaputok niya ang space barrier. Pati si World King God ay namatay para rito. Oo, patay na si World King God, sabi ni God Hall Leader. Pinatay siya ni Chinchu, ngunit huwag kalimutan na ang mga tao sa sanctuaries ay may dugo ni World King God at Chinchu. Alam na namin iyon, sabi ni Light Goddess. Pagkatapos sirain ng crystallizers ang sacred, kinuha nila ang gene prototype mula sa sacred at pinagsama sa dugo ng kanilang crystallizer. Ito ang naglikha ng halo-halong tao sa sanctuaries na kalaunan ay dumami. Ang mga tao na ito ay may dugo ni World King God at Chinchu. Dahil sa pagsusuri ng crystallizers, hindi lang ito gawa ni World King God. Kaya itinuturing itong aksidente. Tulad ni Hansen at iba pa, ang pagkakaroon ng dugo ni World King God at Chinchu ay mahina at hindi kailangan. Ang ganitong dugo ay hindi makikita sa tunay na anak ni Chinchu. Kailangan kong aminin, kung natural silang ipinanganak, maaaring hindi mo iisipin na posible ito, sabi ni God Hall Leader. Base sa alam ko, ang sanctuaries ang orihinal na pinagmula ng Blood Legion. Pinagyayaman nila ang Blood Pulse skill sa bawat henerasyon. Nakita mo ang mga Geno Arts. Sa laban ni Hansen at World King God, iyon ang Geno Art na ginamit. Talaga, kung alam mo ang lahat nito, bakit hindi mo ito tinihil? Tanong ni Light Goddess. Umiling si God Hall Leader. Kami ay God Spirits, ngunit hindi kami Omniscient Gods. Alam ko ang Blood Pulse Sutra, ngunit ang nakita kong Blood Pulse Sutra ay kaya lang pinagyaman ng dugo ni World King God. Paglipas ng maraming henerasyon, humina ang genes ni Chinchu. Hindi ko inasahan na buhay pa si Human King. Napakahirap isipin iyon. Pinagyaman niya ang dugo ni World King God sa sukdulan. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon, ngunit na-reverse niya ang genes ni Chinchu.
Kung ganoon, ang Human King ay kombinasyon ng World King God at Chinchu, sabi ni Light Goddess na nakakunot ang noo. Ngunit hindi siya dapat makatalo kay Chinchu. May Geno prototype armor si Chinchu at nakaabot sa reboot class. Hindi yun pwedeng gawin ni Chinchu at World King God. Tiningnan ni Godhole Leader si Human King ng kakaiba. Dito ang nakakatakot. Ginawa niyang taglay ng katawan niya ang genes ni World King God at Chinchu. Ginawa rin niya ang isang nakakatakot na bagay sa kanyang katawan. Matapos huminto sandali, nagpatuloy si Godhole Leader, kung ordinaryong tao ang may katawan ni Human King, lilikha lang sila ng isa pang Chinchu. Pero ginamit ng taong ito ang kahinaan ng genes ni Chinchu. Natukoy niya ang mga iyon at ginamit sa kanyang kapakinabangan. Kaya niya nakuhang samantalahin ang kahinaan at higupin ang kaluluwa at katawan ni Chinchu. Paano niya nagawa iyon? Tanong ni Light Goddess. Napakasimple, sabi ni Godhole Leader. Ang katawan niya ay katawan ni Chinchu. Sa mundong ito, wala nang iba pang taong may katulad na katawan. Iniwan ni Chinchu ang katawan, tinanggap ang spirit body, at pumasok sa Geno prototype armor. Kahit nakaabot na sa reboot class, hindi niya nagamit ang reboot powers para mabawi ang katawan. Ito ay produkto ng rebooting powers, hindi ng tunay niyang katawan. Sinasabi mo ba na ang soul meter ng kasalukuyang katawan ni Chinchu ay hindi kasing galing ng sa katawan ni Human King? Tanong ni Light Goddess. Kaya kailangan lang ni Human King na hawakan ang katawan ni Chinchu, at maaakit ang kaluluwa ni Chinchu sa katawan ni Human King. Oo, tama iyon, sabi ni Godhole Leader habang nagbuntong hininga. Si Human King lamang ang makakagawa nito. Mas malapit ang katawan niya sa tunay na Chinchu, kaya iisipin ng prototype armor na siya ang tamang Chinchu. Hindi niya tutulungan ang tunay na Chinchu. Kaya wala kay Chinchu magagawa laban kay Human King. Pinapayagan lang niya ang kanyang kaluluwa na mahigop. Matalino si Human King. Ang Blood Pulse Sutra niya ay pwedeng higupin ang dugo ng tao. Kung magpapatuloy ito, hindi lang kaluluwa kundi pati katawan na nakuha niya ay mahihigop rin. Hindi ba't magandang bagay iyon? Tanong ni Light Goddess. Kung mahigop ni Human King si Chinchu, patay na si Chinchu. Kung patay, hindi na natin kailangan mag-alala sa reboot niya sa buong universe. Marahil. Hindi sumang-ayon si Godhole Leader kay Light Goddess. Sabi ni Moment God, na nasa gilid, marahil hindi. Palaging may nakakatakot na kapangyarihan si Human King, pero hindi niya ipinapakita ng buo. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon, nakaharap niya si Chinchu. Sa isang iglap, nakuhang lahat. Matagal niyang tiniis ang gantimpalang ito. Napakamatinag. Ngayon, napakalaking gantimpala ang ibinigay sa kanya. Sa tingin ko, mas nakakatakot si Human King kaysa kay Chinchu. Hindi natin alam ang kanyang ultimate goal. Paano kung mas baliw ang layunin niya kaysa kay Chinchu? Nang marinig iyon ni Light Goddess, tiningnan niya si Godhole Leader. Tanong niya, Mr. Leader, iyon ba ang ikinababahala mo? Sabi ni Godhole Leader, hindi iyon ang ikinababahala ko. Ako ay nag-aalala lamang. Mabilis na nagtanong si Light Goddess, ano ang ikinababahala mo? Sabi ni Godhole Leader, na-reboot ni Mr. God ang Blood Pulse at ang Geno prototype armor ng God Chaos Party Leader. Ang dalawang bagay na ito ay may sobrang lakas. Ginamit si Chinchu ng Mr. God at God Chaos Party Leader para pagsamahin ito, ngunit hindi ito perpekto. Laging may kahinaan. Nang mag-isip ako, kung mahihigop ni Human King ang katawan at kaluluwa ni Chinchu. Huminto si Godhole Leader, ngunit alam ng lahat ng God Spirits ang ibig niyang sabihin. Nang isipin nila ang posibleng kinalabasan, nakaramdam sila ng kilabot. Kabanata 3429. Kung magtatagumpay si Human King, ayos lang. Kung sakaling kunin ni Chinchu ang katawan ni Human King at pagsamahin ito sa kanya, maayos niya ang mga kahinaan sa kanyang genes. Ang magiging resulta nito ay sobrang nakakatakot, na pati ang God Spirits ay mangangatog sa takot. Kung babalik si Chinchu mula sa bingit para kainin si Human King, kahit matagumpay na makapag-combine ni Baoer ang Gene Seed, ang tsansa niyang talunin si Chinchu ay bababa sa 50 lamang, sabi ni Godhole Leader. Ibig sabihin, nakasalalay na lang sa swerte, parang flip ng coin. Ngunit kahit gaano kalawak ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban, wala siyang pagkakataon na maabot ang kakayahan ni Chinchu. Malaki ang pagbaba ng kanyang tsansa na manalo. Kung alam ko lang na ganito ang Human King, sana pinatay ko na siya noon pa, galit na sabi ni Moment God. Ngumiti si Light Goddess ng mapait. Matagal nang nagtatago si Human King. Wala tayong nakitang kahit ano. Sa talino niya, mahirap siyang patayin kahit na gusto natin. Walang saysay na isipin pa iyon ngayon, sabi ni Godhole Leader. Maghintay na lang tayo sa resulta, tama. Alinman sa manalo, kailangan nating maghanda sa laban.
Kahit manalo si Human King, hindi rin iyon magiging mabuti para sa atin. Naiintindihan ng mga God Spirits ang ibig niyang sabihin. Kung manalo si Chinchu, malungkot ang kinalabasan. Ngunit wala ring nakakaalam kung ano ang tunay na layunin ni Human King. Maaaring maging mas masama ang sitwasyon kung siya ang manalo. Opo, Master. Lahat ng God Spirits ay sumang-ayon. Sa 33 skies, magkadikit ang mga daliri ni Chinchu at Human King. Lumalabas mula sa katawan ni Chinchu ang Spirit Light. Maraming puting usok ang dumidiretso kay Human King, at may halong pula na tila dugo. Hinikap ng katawan ni Human King ang kaluluwa ni Chinchu, at nagkaroon ng kakaibang pagbabago. Ang katawan ni Human King ay asul. Hinigop niya ang pulang at puting liwanag. Ang kanyang dugo ay mula sa asul naging pula. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng puting liwanag. Ang mga miyembro ng Blood Legion ay may asul na dugo at hindi makapagsanay ng Geno Arts. Ang nagagamit lamang nila ay ang kapangyarihan ng asul na dugo. Ito rin ang kanilang ginagamit sa pakikipaglaban. Ang asul na dugo ay nagmula kay World King God. Sa Geno Universe, ito ay limitado ng mga patakaran ng universo. Ngayon, ang asul na dugo ay nagiging pula. Para itong nagpapakita na ang dugo ni Human King ay pumapasok sa katawan ni Chinchu. Hindi nagtagal, ang pulang dugo ay hindi na talaga pula. Naging kulay purple ito, isang misteryosong uri ng kulay purple. Lumalawa pa ang kapangyarihan na hinigop ni Human King. Ang kanyang kapangyarihan ay nagiging mas kristal na habang lumilipas ang oras, hanggang sa halos mukhang isang purong purple crystal na siya. Ang kanyang itim na buhok at itim na mga mata ay nagsimulang mag-purple. Ang purple na iyon ay kahawig ng purple ni Azurea, ngunit iba. Nakakatakot ang dating dulot nito. Nang makita ang purple na liwanag, pati ang maraming God Spirit sa Geno Hall ay labis na natakot. Marahil, hindi rin mabuti kung manalo si Human King. Nagsimulang mag-alala ang ilang God Spirits. Nagulat ang dalawang universo. Kahit na sa Geno Universe o Universe of Kingdoms, hindi makapaniwala ang mga manunood. Hindi nila matanggap na nawawala sa kontrol si Chinchu sa isang walang pangalang tao. Tila talo na siya. Diyos, ito ang Sacred Leader. Talaga bang matatalo siya sa isang walang pangalang sundalo? Tanong ng isang nakakatakot na nilalang mula sa Geno Universe. Hindi ba mananalo si Chinchu? Naguluhan ng maraming human elite sa Universe of Kingdoms. May pag-asa pa rin sila. Hindi nila kayang tanggapin na talo talaga si Chinchu. Dahil ito si Chinchu. Siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa 7 kaharian. Sa mahabang panahon ng Universe of Kingdoms, tanging ang Wu Wei Dao Palace lamang ang makalikha ng isang ganitong dakilang tao. Hindi matanggap ng tao sa Universe of Kingdoms na matatalo siya. Kahit gaano pa man lumakas si Chinchu, hindi niya matanggal si Human King. Hinigop ng katawan ni Human King ang kanyang kapangyarihan. Unti-unti, humina ang kanyang pagtutol. Katsa! Nahulog ang helmet ng Black Crystal Armor. Para bang nawala na ang suporta nito. Ang Black Crystal Armor ay hindi natuwid at matatag. Para itong walang laman na balangkas. Ang dalawang liwanag, pula at puti, ay lumiliwanag ng napakapait. Dumidiretso ang mga ito kay Human King. Ngayon, napapalibutan ang katawan ni Human King ng purple na liwanag. Para siyang demon god na bumaba sa mundo. Ang kanyang mga mata ay tila kalmado, ngunit puno ng paghamak. Para bang inaasahan niyang yumuko ang buong mundo sa kanya. Tiningnan niya ito ng may pangmamaliit. Sa huli, nawala na ang pula at puti sa Black Crystal Armor. Hindi pinakawala ni Human King ang gauntlet ng armor. Hinailan niya ito at ang buong armor ay sumunod sa kanya. Ang buong set ng armor ay nagdisintegrate. Bawat bahagi nito ay nagbukas upang balutin si Human King. Ngunit iba ito kay Chinchu. Ang kanyang mukha ay hindi natakpan. May purple mist na umuusbong mula sa kanyang mahabang buhok, palaging nakikita sa labas. Ito ba si Chinchu o si Human King? Pakiramdam ni Light Goddess na halos hindi na niya matiis ang mabilis na tibok ng puso niya. Halos nakalimutan niya ang damdamin ng nerbiyos at pagkalito. Maraming espiritu sa pangunahing at reverse universes ang nakatitig lamang sa Geno tablet. Gusto nilang malaman ang susunod na mangyayari. Ipinapakita ng Geno tablet ang mga pangalan ni Chinchu at Human King. Biglang nawala ang isa sa mga pangalan. Ang pangalan ni Chinchu ang nawala. Natira lamang ang pangalan ni Human King na nagliliwanag pa. Paano nangyari iyon? Nagulat ang God Chaos Party. Hindi mahalaga kung bago o matagal na miyembro, o nag-tridor man sa Chinchu, lahat ay nagulat. Nang maging leader si Chinchu ng God Chaos Party, sapat na ang kanyang kapangyarihan para ipakita kung sino ang pinakamalakas sa kanilang hanay. Ngayon, natalo ang walang kamatayang nilalang. Natalo siya sa isang taong hindi pa nila narinig noon. Tanging mundo ni Human King na lang ang natira, malamig na sabi ni Human King.
Maraming nilalang sa mundo ang hindi naintindihan ang kanyang sinabi. Ngunit nakuha ng lahat ang kahulugan nito. Ibig sabihin, darating na ang bagong panahon. Nagdiwang ang Blood Legion sa resulta. Maraming miyembro ng Blood Legion ang umiyak sa tuwa. Matagal silang nagtiis, bawat henerasyon ay nag-alay ng dugo kay Human King. Pagkatapos ng maraming henerasyon ng sakripisyo, sa araw na ito, may kapalit na. Gulat na gulat ang buong mundo. Nakuha na ni Human King ang katawan at kaluluwa ni Chinchu. Mula ngayon, siya ang itinuturing na pinakamakapangyarihang nilalang sa universo, at ang Blood Legion ay ituturing na pinakamalaking organisasyon sa universo. Sila ang magiging pundasyon ng bagong Genesis at cornerstones ng buong universo. Si Hansen ay nasa arena. Hindi niya pinanood ang laban ni Chinchu at Human King. Hindi niya alam na natalo na ng Human King ang taong kailangan niyang labanan. Boom! Boom! Matagal nang naghihintay si Hansen bago tuluyang bumagsak ang invisible barrier. Ibig sabihin, dumating na ang kanyang bagong kalaban. Kabanata 3430. May apat lang na tao na kayang tahakin ang landas na ito at gawin ang hakbang na ito. Kahit hindi ko makasalubong si Chinchu sa round na ito, tiyak na makikita ko rin siya sa huli. Sa susunod na round, malamang makikita ko siya. Hindi pinansin ni Hansen kung sino ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito. Nang makita niya ang lugar na nagbukas sa kanyang harapan, nakita niya ang isang tao na lumalabas mula sa ulap. Nagulat si Hansen sa kung sino ito. Ang katawan ng tao ay nagliliwanag ng godlight. Para siyang araw sa kalangitan. Isa siyang God Spirit, ngunit hindi maalala ni Hansen ang God Spirit na ito. Labis siyang nagulat. Nakakaintriga. Nakilala ko na ang 12 Annihilation Main Gods at si Godhole Leader, pero bakit hindi ko pa nakita ang taong ito noon? Suriin ni Hansen ang God Spirit. Agad na naisip niya, kahit gustong sumali ng 12 Annihilation Class God Spirit sa mga Geno Tablet fights at makamit ang top 4, mukhang itong walang pangalang God Spirit ang talagang nagsumikap. Ang weird lang nito. Iba ang mga God Spirits kumpara sa ordinaryong nilalang. Umaasa sila sa kanilang mga God Temples at God Bases. Ang level at lakas ng God Spirit ay nakadepende sa God Temple at God Base na taglay nila. Mas mataas ang kanilang kapangyarihan. Mahirap paniwalaan na isang walang pangalang God Spirit ay nakalakad hanggang sa ganitong punto. Ang God Spirit ay isang lalaki. Maganda ang anyo, ngunit malaki ang katawan. Napaka-perpekto niya na walang kahit maliit na kapintasan. Kahit ang mga lalaki ay hindi makakakita ng anumang kapintasan. Isa ka bang God Spirit mula sa Geno Hall? Nais malaman ni Hansen kung wild God ito. Kung hindi, hindi makatuwiran na nakarating siya sa hakbang na ito. Tumango ang God Spirit at nagsabi, oo. Nagulat si Hansen sa sagot. Tinanong niya, ano ang iyong God title? Isa lang akong maliit at walang kilalang God Spirit, sagot ng God Spirit na may ngiti. Ako ay nasa pinakamababang tier, isang maliit na destroyed class God Spirit. Kung sasabihin ko sa iyo ang aking titulo, siguro hindi mo pa narinig iyon noon. Kung hindi mo sasabihin, paano ko malalaman kung narinig ko na o hindi? Ngumiti si Hansen, ngunit naisip niya, isang destroyed class God Spirit lang. Kung ganoon, paano siya nakarating sa top 4? Tumigil ang God Spirit sa pagtanggi at ibinigay ang kanyang pangalan. Ang pangalan ko ay Crepe Myrtle. Narinig mo na ba ako noon, Mr. Dollar? Sinubukan ni Hansen alalahanin, pero hindi niya maalala na narinig niya ang pangalang iyon noon. Hindi siya nakarinig ng isang God Spirit na nagmamay-ari ng ganitong titulo. Mula ngayon, tatandaan ko ang pangalang ito, sagot ni Hansen. Ngumiti si Crepe Myrtle. Ang kanyang ngiti ay parang mainit na araw ng tagsibol na kayang pahumalingan ang tao. Walang anuman, Mr. Dollar. Ipaglaban kita ay isang malaking kasiyahan para sa akin. Pakituro mo sa akin ang ilan sa ating engagement. Matapos magsabi ni Crepe Myrtle, huminga ang mga nilalang mula sa dalawang universo. Matapos panoorin ang huling tatlong laban ni Hansen, at nang tawagin siya ni Crepe Myrtle na Mister, hindi na nila iniisip na susuko siya gaya ni Wang Yuhang at iba pa. Sasabihin ko, hindi palaging swerte si Hansen, ano? Panahon na para gawin niya ang totoong laban. Talaga bang isang destroyed class God Spirit si Crepe Myrtle? Siguradong hindi sapat ang lakas ng isang destroyed class God Spirit para maabot ang top 4. Swerte lang ba siya tulad ni Hansen na nagbigay suko ang kanyang mga kalaban? Hindi lang si Hansen ang pinag-uusapan ngayon. Pinag-uusapan na rin si Crepe Myrtle, isang God Spirit na hindi pa nila naririnig noon. Hindi ko alam kung matuturo ko sa iyo ang marami, pero gagawin ko ang aking makakaya. Nagpakita ng pagpapahalaga si Hansen at hinayaan si Crepe Myrtle na umatake muna. Kung ganoon, mag-ingat ka, Mr. Dollar, sabi ni Crepe Myrtle habang lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos sa paligid niya.
Isang langit na puno ng bituin ang sumiklab, at pinuno ang buong arena. Sa 33 skies, walang araw, bituin, o buwan. Ngayon, kumikislap. Nang mas malapitan itong tignan ni Hansen, nagulat siya. Ang bituin ay hindi gawa sa take God powers. Isa itong tunay na planeta. Napakabuhay ng planeta na para bang maraming nilalang ang naninirahan doon. Gamitin ang God powers para gumawa ng espasyo, kahanga-hanga. Hindi pwedeng destroyed class God spirit lang siya, nagulat na naisip ni Hansen. Hindi pa umatake si Crepe Myrtle, kaya hindi pa rin na-trigger ang kapangyarihan ni Hansen. Hindi niya masuri ng mabuti ang planeta, pero ramdam na ramdam ang presensya ng kalaban na higit sa destroyed class God spirit. Sabi ni Crepe Myrtle, Mr. Dollar, panoorin mo ito. Ang skill ko ay tinatawag na Star Chess Cloth. Isang langit na puno ng bituin ang naging parang buhay. Isang langit na puno ng starlight ang tumawid at umabot kay Hansen. Pinagsama-sama ang libu-libong bituin, at na-activate ang kapangyarihan ni Hansen. Pinaka-nagulat siya sa kanyang mga mata. Hindi niya makita ang anumang flow ng mga bituin. Bawat bituin ay may iba't ibang elemento at uri ng starlight. Sa 10,000 planeta, walang dalawang planeta ang may parehong starlight element. Para bang lahat ng espasyo ay starlight, at pinagsasama ang lahat ng elemento ng universo. Pinagsama ang starlight substances ng 10,000 elemento. Para bang kumpleto ang rules ng universo. Walang flow, walang kulang. Kung walang flow, pwede itong basagin ng kapangyarihan. Tumigil ang mga mata ni Hansen. Pinagsama niya ang kapangyarihan, itinaas ang isang bituin at pinlano itong hampasin. Sa gitna ng walang katapusang starlight, hinawakan nito ang kamay ni Hansen at nagdulot ng shock. Ang nakakatakot na starlight ay wala palang lakas. Hinawakan ang kanyang kamay na parang normal na liwanag. Nagkulay purple at pula ang kanyang mga kamay, pero hindi ito nakakasira. Nagulat si Hansen dahil nalaman niya na ang nakakatakot na starlight ay immune sa kanyang katawan. Walang kapangyarihan ang starlight. Para lang itong shadow. Hindi mahalaga kung hindi niya makita, pero nakapeke ang liwanag sa kanyang katawan. Na-activate ang kapangyarihan niya. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito kay Hansen. Kahit sina Demon Alpha, Azure, at iba pang elite ay hindi makapeke kay Hansen, pero nagawa ito ni Crepe Myrtle. Nakakatakot ito. Sino ka? Tiningnan ni Hansen si Crepe Myrtle. Hindi niya pinaniniwalaan na destroyed class God spirit lang siya. Wala sa universo ang pwedeng ganito kalakas na destroyed class God spirit. Kahit meron, siguradong annihilation class na ito. Mr. Dollar, nakalimutin ka, sabi ni Crepe Myrtle. Ang pangalan ko ay Crepe Myrtle. Nagliwanag siya ng godlight at sinabi, pansinin mo, Mr. Dollar. Ang skill ko ay tinatawag na Star Change. Nang nagbago ang godlight ng katawan ni Crepe Myrtle, ang langit na puno ng bituin ay nagsimulang magbago rin. Bumuhos ang starlight na ginawa ng libu-libong bituin. Hindi rin nagpadalos-dalos si Hansen dahil sa maling akala. Ayaw niyang maging pabaya. Itinaas niya ang kamay at hinawakan ang bituin. Natuklasan niyang wala itong kapangyarihan. Shadow pa rin ito. Patuloy na gumamit si Crepe Myrtle ng maraming skills. 7 ang ginamit niya. Wala sa mga ito ang may kapangyarihan. 7 siyang shadow skills ang ginamit at 7 beses niya naloko ang katawan ni Hansen.